salamat po sa lahat po na nagdasal po sa amin at sumuporta. Nagpuyat po para mapanood po yung mga competitions namin. God bless us all po. Ang panalo po namin ay panalo po nating lahat. Ginawaran ng pinakamataas na pagkilala ng House of Representatives ang gymnast star at double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Kasama ang iba pang miyembro ng Philippine Olympic Delegation, tinanggap ni Yulo ang parangal sa Kamara Miyerkules ng umaga, August 14. Hey, mga kababayan! Edgy Garcia here. At ngayon, sobrang saya ko na ibahagi ang napakagandang balita sa ating bansa. Ang ating pambansang atleta, si Carlos Yulo, ay nagwagi ng hindi lang isa kundi 2 gold medal sa Olympics. Wow, grabe! Isang malaking achievement na ito para sa Pilipinas. Pero gusto ko ring pag-usapan ng isang malungkot na katotohanan. Alam naman natin na kahit gaano pa tayo ka-talented, palaging may kulang pagdating sa suporta sa mga atleta. Sa mga nakaraang taon, madalas tayong hindi makakuha ng gold medal sa Olympics kahit na napakarami nating talented na athletes dito sa bansa. Bakit? Kasi kulang sa pondo, kulang sa sports facilities, at wala ring sapat na suporta para sa mga kabataan na gustong sumali sa sports. Ngayon, napansin ko na pagkatapos ng tagumpay ni Carlos, biglang sumulpot ang mga malalaking negosyante at maging ang gobyerno na nagbibigay ng mga reward, mga mamahaling kondo, mga sasakyan, at kung ano-ano pang material na bagay. Saka lang sila nagbigay ng napakalaking reward money nung nanalo na si Carlos. Sana noon pa, habang nag-e-ensayo pa lang ang mga atleta at si Carlos na hindi pa masyadong kilala, ay may mga negosyanteng tumulong sa kanya. Kung nag-invest sila sa mga atleta habang nag-e-ensayo pa lang mga ito, siguro mas marami pang mga atleta ang magkakaroon ng pagkakataong mag-uwi ng gold medal sa ating bansa. Ang problema, tumutulong lang sila kapag nanalo na, at mas malaki pa ang naibibigay nila lalo na kung gold ang nakuha. Parang ang dating kasi sa akin ay ginagamit lang nila ang pagkapanalo para sa sariling exposure at publicity. Kung sana, may mga negosyanteng sumuporta sa mga atleta mula pa sa umpisa, mas marami pang mga atleta ang magkakaroon ng chance na magtagumpay. Kasi, hindi ba't mas maganda kung ang suporta ay ibinibigay hindi lang sa mga winner kundi pati na rin sa mga nag-e-ensayo at nangangarap pa lang. Kaya, sana ay magising ang lahat sa katotohanan na kailangan natin ng tulong para sa kanila. Suportahan natin ang ating mga atleta sa bawat hakbang ng kanilang journey, hindi lang kapag may naiuwi ng medalya. Kasi, sa ganitong paraan, baka marami pang Carlos Yulo ang magawa natin na magbibigay ng karangalan sa ating bansa. Walang ginto, hanggat walang ginto. Sana po matutukan po yung lahat kasi galing po ako sa yun nga sa wala po talaga. So ayun po yung I think they need SNC, kagaya po sa national team kailangan po talaga ng SNC, nutritionist po. Sa pagkain po talaga mahalaga din po talaga yung pagkain. Kasi po parang doon nga din po kami kumukuha lahat. And then po yung ano po yung training area po like po yung mga ano na yung gym ganun po. Sana po matutukan po yun tapos mabigyan po ng mga uniform yung mga atleta. Samantala, makikipagpulong naman ang liderato ng Kamara sa Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee kaugnay ng posibleng mga hakbang upang maamyendahan ang batas. Rosa Licoz. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe. Ito po si Edgy Garcia. Maraming salamat po.